Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman. Uy, bago tayo magchikahan ng to the highest level, pasalamatan natin, Mari, of course, ang Arena Plus. Ang pamunuan ng Arena Plus. Dahil kahapon po tayo po ay naimbitahan dyan sa may One Ayala, Makati City. Sa One Ayala Mall, Makati City, correct, sa 5th floor, kung saan napakaraming mga sports enthusiasts. Correct, diba? Ang ating nakadaupang palad. Correct. Nakita din natin ang ilan sa mga miyembro ng Arena Plus endorsers tulad na lang ni RJ Abariento, ni Scotty Inulaw Thompson. talaga si RJ, no? Ang gwapo talaga, B. Ang ganda rin ng jowa niya, ma. Diba? Oh. Parang siyang cute teddy bear nung sabi ko, oh, yung cute naman, naswerte ng jowa. Diba? May cute. Oo. Pero yun na nga, hindi ba? Tayo ay nagagalak dahil si Derrick Rose mismo ang added member sa pamilya ng Arena Plus, kung saan nga naman kahapon ay pinaunlakan niya ng one-on-one meet ang lahat ng mga nandoon kahapon, hindi ba? Kaya nga naman antabayanan natin kung ano pa nga ba ang gagawing mga projects ni Derrick Rose sa Arena Plus, diba? Correct. Pero eto na, kinagimbal naman ang lahat, Mare. Talaga nga naman sabi. Alam kong kinagimbal nyo yan. Oo. Dahil kumakain tayo, nagtitilian kayong dalawa ng iyong kaibigang itago natin sa pangalang Lida Aquino. Oo. Pinakalimutan niyang tayo ay nasa restaurant. Yung tumili talaga siya to the highest level kasi ano yun sa set 4. Set 3 yun. Na kung saan nga naman na naipanalo ng Alas Pilipinas ang kanilang laban against sa Iran. Subalit nga naman, hindi ba, sabi nga nila, lumaban pero hindi pa rin talaga kinaya. Ay, talaga? Oo, Mare. Hindi ba ang laki na ng ang laki na ng tambak nung tayo, nung kumakain tayo? Kasi nasa actually nang parang nasa 4, nasa third set yun, nung naipanalo nila yun, nung tinambakan nga nila ang Iran. Pero umabot kasi sa 5 set ang laban ng Alas Pilipinas against Iran kahapon dyan sa may Mall of Asia Arena, kung saan nga naman tuluyan ng hindi nakausad sa next round ang Alas Pilipinas. Bagamat malungkot ang lahat, ultimo ang kanilang captain na si Brian Bagunas, diba? Hindi McKnight, Oo, hindi siya kakanta ng one, stand for two, three, I'm gonna be with you. Okay, tuloy tayo sa balita. Sabi nga sa iyo Si Brian Bagunas ang kanilang team captain na kung saan nga naman ay talagang nalulungkot din sa nangyari sa kanilang koponan. Sabi nga ng ilan, magsisilbing eleksyon nga daw ito para sa kanilang koponan, para baunin nila ito para mas mapalakas ang puwersa ng men's volleyball team. Diba? Kasi nga naman nangyari na supposedly sa 4th set ay nakapuntos sana tayo. Kaya lang sabi nga nila, it's an early victory for us. Kasi nung na-review nila, kumbaga may challenge review na tinatawag, Mare, nakapuntos naman talaga ang Pilipinas, na kung saan nga naman ito sana magdadala ng kanilang pangalawang panalo para makausad sa next round. Subalit datapwat sa makatuwid ay sumabit sa laylayan ng net ang kamay nitong si Kim Malabunga, na kung saan nga naman kahapon ay humingi din siya ng public apology na sinisisi, kumbaga hindi naman sa sinisisi, pero kumbaga inaako niya yung kasalanan kung bakit nagkaroon ng error. Diba? Kasi ganun pala yun, Mare, pagka pumalo ka ng bola o kaya diba nag-block ka ng mga nag-i-spike ka. Kailangan pala, ultimo yung katawan mo hindi didikit dun sa net paglapag mo sa sahig. Correct. Kaya pala nakikita natin ng mga players, diba, pag ganyan, liparan ng liparan dun sa court. Kasi yun pala, is crucial pala yun kapag once na nadikit, gaya na nangyari sa Alas Pilipinas na kung saan nga naman ito ang kanilang ikinatalo na dahil naungusan na sila kaagad ng Iran sa 5-set round, diba, ng 2 more points na ikinawagi ng Iran against Alas Pilipinas. Diba? Nakakatuwa. Nakakalungkot pero nakakatuwa na ang layo na ng narating ng ating Alas Pilipinas men's volleyball team. Kaya sa mga susunod pa nilang mga laban na hindi ba? Sabi nga naman din ng kanilang team leader na si Bagunas, mas pag-iintingin pa nila kanilang pag-iensayo sa mga susunod pang magiging laban, lalo pat ramdam na nila ang suporta ng Pilipino sa mga manlalaro, lalo pat sa
sa larangan ng volleyball. Sa iba pang balita, Mare, pasok! Mare, ito na nga, magandang araw sa lahat ng mga naghihintay ng balita na ito. Dahil, ayan, sa katatapos lamang na 20th Malaysian Chess Festival sa Kuala Lumpur, Malaysia, ay nasungkit ng 12 anyos na si Amber Mariana Maravilla ang kanyang ikalawang sunod na gintong medalya sa prestihiyosong torneo. Mare, ito si Amber ay isang standout mula sa St. Paul College Pasig at matagumpay niyang nadepensahan ang kanyang titulo sa U12 Girls Individual Category ng Dato Tan Chin Nam Foundation Rapid Age Group Chess Championship matapos magtala ng 5 panalo at sa 6 na laro. Ay, wow, in fairness Alam mo ba, Mare, na ito na ang ikatlong gintong medalya ni Amber sa Malaysian Chess Festival. Yes. Matatandaang noong nakaraang taon, siya ay bahagi ng kupunang nagtamo ng kampyonato sa Merdeka Rapid Junior U12. Ay, wow. Ayan, team championship. Hindi pa riyan, Mare, natatapos ang kanyang tagumpay. Dahil nakamit din ni Amber ang bronze sa Board 1 category ng Dato Tan Chin Nam Merdeka Rapid Team Junior sa U12 Chess Championship. In fairness, Correct. Isang tunay na inspirasyon si Amber para sa mga kabataang manlalaro na sa murang edad ay pinapatunayan niyang determinado siya or ang kanyang determinasyon at galing ang susi sa tagumpay sa pandaigdigang entablado. In fairness, kasi di ba yung chess na yan, ano din yan? Hindi, utakan, ma. Yes, di ba? Na talagang pag-iisipan mo ang bawat moves. Correct. Diba? Alam mo, nakakalaban lang dyan yung talagang matatalino eh. Pero kung ang mga bakla, katulad natin, mga labubu dolls, hindi pwede. Baka unang hakbang pa lang. Checkmate. Tayo lang Huwag tayo mandamay ng iba. Tayo nga, Hindi diba? ako naglalaro kasi ako ng chess din. Ay, talaga ba? Ay, ako na lang. Sige. Diba? So ako na lang, hindi ako marunong. Hindi, alam pero mo, yung laro kalye, alam mo, yung dama. gusto mong matuto. Ano? Pumunta ka sa amin sa Pandakan, ang dami dyan naglalaro ng chess. Ay. Imbis na inuman na makita mo dun sa street namin, yung mga tatay-tatay na naglalaro sila ng chess. Kasi malapit kami sa school, di ba? Bawal ang mga inu-inuman. Yung so chess. yun ang ginagawa nila. Ang taray. In bongga fairness, hindi na, tama na lang ako yung meron na lang ako, ganyan. Ano yun? Tama yung nanonood. Yung tawag doon sa mga nanonood, miron ang tawag doon. Minsan kasi alam mo yun, yung mga miron, mas magaling pa doon sa player. Hindi yan, ito, gaganon, di ba? Pero congratulations po, at least sa ating mga atletang Pilipino, di ba? Sa iba't ibang category ay napapansin na po tayo at nagbibigay ng karangalan na para sa ating bansa. Sinabi mo pa, Mare. Kaya nga naman, mabuhay kayo, Pinoy! Oy, diba? Pero gusto lang po naming ipaalam na na kami ay nag-enjoy kahapon sa pagdalo kay Derek Rose above above all odds. Above all odds. Above the Rose odds. above the odds. Yun, diba? Na kung saan nga naman naglaro talaga ang mga bakla. Diba? Ang saya-saya at ang dami-dami na uwi ng mga papremyo. Yesterday, maraming today, salamat and din po. tomorrow. Pero hindi pa rin ako makamove on kay RJ Abarientos. Ako si Scotty Thompson, gwapo. Diba? Pero kasi nung nagdikit sila, parang sabi ko, ang hirap mamili. Pero doon na lang kay RJ. Diba? Pero gwapo din naman si Scotty Thompson. Nam-namam. Diba? But anyways, Nagimas, sabi nila. Diba? Yan po na mga ganapan sa loob ng arena. Muli po ako si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Chika sa Arena. Hatidian sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Arena Plus welcomes Derek Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Cheers, miss! Gabagalitos! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yun, sa maganda
magandang umaga, Metro and Mega Manila. Kapiling niyo pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Wow! Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga kay Kasmota ng aga-aga na nagko-komento dahil isa rin siya sa mga nanood kahapon Kanino? Sa laban ng Alas Pilipinas against Iran, hindi ba? Marami talaga ang natuwa, marami nagsaya, di ba? Dapat ganyan, magkaisa tayo para dun sa mga representative ng ating bansa. Oo. Hindi sa representative ng mga kongreso. Oo, diba? kasi Mare, alam mo kahapon nagkalaglagan dyan sa kongreso na naman. Oo. Diyos Hindi na ko. sila natapos, di ba? Oo nga. Alam mo, naloka din ako kasi yung isa pinangalanan niya si Senator Erwin Tulfo na nagpunta daw. Pero Diba? si Senator Erwin Tulfo, well, hindi man negatibo yung ano. Correct, yung correct. pagpunta niya doon kay Senator Erwin Tulfo dahil may papagawa yata sa beranda niya. Ay. Yung contractor na yun, hindi daw alam ng opisina ni Senator Erwin Tulfo Oo. na yung contractor na yun, sangkot sa flood control project. Ay. Oo. Hindi nila na-verify. O yun pala yung kumakalat na balita na may ang tawag doon, CCTV sa Senado. Ay. Pero Mare, kung nababagot tong si Kasmot, meron ka bang gustong i-offer sa Ay, kanya? naku, eto na. Para sa mga naboboard ngayong araw at sa mga oras na ito, well, bibigyan ko kayo ng pwede niyong pagkabalahan. Kung hilig niyo lang din naman mag-tongits at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tongits with real people for free. At pwede ka rin, alam mo yun, maki-split at may chance ka may chance ka maki-split over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng 14,640 pesos na daily cash prize. Nakakatuwa naman yan, Mare. True. Alam mo ba, Mare, na makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game. Oh. Kaya rin itong i-cash out at may dalawang event araw-araw. Naku, G ka na ba? IG! Visit gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Kung G ka na sa Tongits, tara Game Zone. Dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan panggan na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Correct, hindi ba? At sa ating baklitas for today's video, Mare. Ano? Friday Anong na. baklitas ka? Oo, eto, pang Friday. Oh. Kasi di ba sabi nila, kapag Friday daw, malakas daw ang kapangyarihan ng mga mangkukulam. Di ba Martes at Biyernes yun? Oo. Yung mga maligno. Maligno. Yan yun. Diba na Oo. sinasabi nga nila, naku, magpatawas kapag Biyernes. Correct. Kasi para mas mabisa. My God, I hate drugs. Uy, wag mo nang idinadamay yan. Walang ganon. Diba? Oo. Diba? Walang kinalaman yan sa Biyernes. Oo. Kasi Mare, minsan 'di ba yung mga may nakikita na daw na kung sino-sino at mga maligno. Oo. Yun minsan ang naiisip natin, 'di ba? Ano yung mga nakikita mo na hindi namin nakikita? My God, Alam mo, I dapat ang mga hate patawasan drugs. dyan. Oo. Unang-una, dapat si Curly. Spaghetti. Dapat yan ang unang patawasan. Oo. Pero yun ang ating Mare, baklitas natin for Magul- today's video. Magulat ka, no? Sa Senado, nagtatawas para malaman kung sino yung mga ituturo. Oy, ako, Mare, may kinontak akong manghuhula. Kasi di ba may nawawala akong parcel? Oo. Ang sabi sa akin na manghuhula, Oo. nasa paligid mo lang yung nawawalang gamit. Nandyan lang Oo. yan. Sabi ko, talaga hindi pa lumalabas ng premises, Oo. hindi pa, nandyan lang siya. Baka na-misplace lang. Sino kaya naka-misplace Ay, noon? magtatanong-tanong tayo. Oo. But anyway, yun ang baklitas natin for today's video. Ano sa mga probinsya ninyo, o kayo sa kinalalagyan nyo, yung mga kwentong katatakutan pag Friday? Yung mga kinalakihan nyo na mga bawal, lalo pa pag alas 6 ng gabi, Oo. magdahan-dahan ka sa paglalakad dahil baka makatisod ka dyan ng kung ano. Baka may Correct. matamaan kang mga nuno sa punso. Di ba yung mga ganyan? Oo. Di ba nausong-uso yun dati? Di ba yung pinangingilagan yung bahay nung langgam na ganon? Mm-mm. Yung sinasabi, naku, bahay yan ng mga diwende. Anak ng... Yung mga ganyan. Oo. Di ba? Kung ano-ano talagang pinipindot mo, ha? May mga sinusubukan tayo. Oo. Yung pasensya. Oo.
Pero yun na nga, as in talaga, ano nga ba ang inyong mga kwentong kababalaghan kapag Friday? Pag Friday, ano ba inyong mga na-experience? Uy, pero Mare, ito inihintay natin yung kwento kasi sa darating na Lunes, makikita natin at malalaman natin yung kwento sa likod ng Minamahal movie. Oo. 100 bulaklak para kay Luna. Correct, hindi ba? Ano nga ba ang kwento dun sa 100 bulaklak na ito? O paano nyo malalaman kung di nyo mapapanood? Correct, kaya nga naman yayahan na namin po kayong lahat na tumawag ayan, sa ating numero 872-12429, 872-12429 kung gusto nyo makakuha ng 5 libreng tickets para sa advance screening ng Minamahal na 100 bulaklak para kay Luna sa darating na Lunes po yan sa SM Mega Mall Cinema 2. Meron pa kayong isang number na tatawagan, yung 7001-7949. Again, that's 7001-7949. Diba? Yes. At syempre, ang katanungang ating iiwan sa kanila bago tayo tumungo sa ating backlatest ay kailan nga ba ipalalabas o showing sa lahat ng theaters ang Minamahal? Dahil sa Lunes, syempre, advance screening. Correct. Diba? So, kailan yun? Kailan yung official, no? Oo, hindi natin sasabihin September 24. Ay, hindi natin sasabihin. Kasi baka sabihin din nila na September 24, 2025, ipapalabas yung May Minamahal. Diba? Ay, yung Minamahal. Oo, diba? May Minamahal. May Minamahal. Oo, remake ka ng Agamulak tsaka Ito Ay, ganun ba? Yes, pelikula nila yun. Diba? Nagkatambali ang dalawang yan. Talaga nga naman, hindi natin sasabihin yan. Of course, produced by Viva Films. Yes. Diba? Ay, nako. In cooperation with Energy FM. Correct. Diba? Eto ng ating Backlatest! Nako, eto na nga. ABS-CBN at GMA 7. Mas pinaiigting ang puwersa. Bakit may kalaban? May lalabas bang bagong channel? Kasi recently, di ba lumabas yung Bilyonaryo? Oo. TV5. Kumaga parang, sino bang kinakalaban? Bakit kailangan paigtingin ang puwersa ng GMA 7 at ABS-CBN? Pero bago kayo mag-isip ng kung ano man, ito ay sa isang proyekto kung saan nga naman. Matapos kasing matagumpay, diba, na unang collaboration, actually experimental collaboration yun kung maalala natin. Yung Unbreak My Heart ni Jody Santa Maria. Paano yung kantang Unbreak My Heart? Unbreak my heart, say you love me again. My God, Anyway, hate sayang ang airtime. Huwag tayong kumanta, sayang ang airtime. Pero yun na nga, as in talaga nga naman, matapos kasi ang matagumpay na unang collaboration nila na gumawa ng telenovela ay sinundan ng, diba, yung PBB collab. Yes. Ito yung pangatlong collaboration, Mare. Na kung gagawa na naman ng panibagong teleserye na may pinamagatang Hotel 88. Yan. Wow, ang ganda. Sino magbibida? Ay, eto, hindi mo kakayanin. Ayan, yung mga PBB collab, edition. Yung mga celebrity edition. So, sasabihin na ng mga tao, nasan si Fiang? Hotel 88. Yes. Teka lang muna, isa-isahin natin yung mga artista sa Hotel 88. Yan. Hinog na ba umarte itong si ano? Hindi, kumaga parang this is the first project ng PBB Celebrity Collab Housemates. Diba, na kung saan nga naman tampok dyan, of course, yung mga talagang, yung mga big winners natin, yung mga pinaralangan. Inawardan. Basta yun na award. Awarded as yung what? Yung binoto nyo. Diba? Ng mga winners. Diba? Nandyan sila Will Ashley. Of course, nandyan si Ralph De Leon. Si Dustin Yu. Si Bianca De Vera. Kasama din. Sila Isneer. Tapos sila Shuvi Etrata. Bakit wala sa picture si Shuvi? Of course, diba? Hinahanap ko si Shuvi wala siya dyan. Baka busy kasi kasama din siya ng shoot sa Call Me Mother. Si Charlie Fleming makakasama ba dyan? Si Kira Bellinger andyan din. Tapos yung iba pang mga housemates na kasama dyan. Hindi pa pinangalanan ng iba pang makakasama nila yan. Pero sabi nga ng pati yung jowa ng pati yung jowa ng Tampoko. Nino? Yung jowa ng Disney Princess ng Laguna? Sino? Si River Joseph. Kasama din dyan. Si River Joseph. Kasama din. Diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman sabi nga nila, ito'y parang
Ano ba kaya storya kaya nito? Parang dirty linen type ba na storya? Pero sabi nga nila, magiging kababalaghana ang antabayanan okay. natin. So, horror. Parang suspense, siguro ganyan. Uy, hindi na bago to kay Isnier kasi nakapag shake, rattle, and roll na si Isnier. Yes, The Secrets of Hotel 88. Ay, ang ganda. Yan. Ang magiging comeback project. Teleserye. Oh my God. So, ibig sabihin talaga, e-air siya sa Kapamilya Channel. Malamang sa A2C air yan. At syempre, e-air din yan, of course, sa GMA7. This is the second teleserye na pinroduce at nagkolaba ang GMA Network at ang ABS-CBN, diba? Kasi, yung una kasi, yung kay Jody Santa Maria, medyo alanganin pa eh. Kasi, hindi pa full blast talaga. Kumbaga, it's an experimental collaboration. But, tinangkilik yan, diba? Kasama niya dyan sino nga ito yung nanay ni Nino? Hindi, si Yap. Sino nga to kasama ni Jody Santa Maria? Si Richard Yap? Richard Yap. Jody Santa Maria, Gabby Garcia, Joshua Garcia ito. Yan yung unang collaboration na ang ganda naman talaga ng kinalabasan. Yung halikan nila ni Joshua Garcia. Yes, diba? Yung kinain siya ng buong buo. Yes. Diba? Pero eto, hindi naman puro halikan. Kung hindi isang kababalaghang kwento na antabayanan natin sa primetime TV ng GMA7, of course, ng ABS-CBN. Oo. Naku, sana maganda nga. Diba? Diba kasi may mga ilan dyan, hindi ako magpapangalan pero hilaw pa umarte. Oo, diba? Ay, ito, hindi sa idinidepensa ko si Fiang. Pinanood ko yung ghosting niya sa iWan dahil nakasubscribe ako sa iWan. Maganda ba? Hindi ko pa napapanood. Marunong naman siyang umarte. Okay. Diba? Marunong siya umarte. Kaya, effective naman siguro kung bibigyan siya ng role. Oo, diba? Why not? Pero yung mga fans niya, wag niyo siyang hanap-hanapin! Lagi! Kung sa saan? Proyekto. Baka naman may inihahanda din ng ABS-CBN para sa kanila. Hindi sa pati yung live ng nagtitinda ng brief sa TikTok, hinahanap niyo doon si Piang. Saan siya doon? Nananahimik ang mga bakla na nanonood sa live ng online selling eh. Diba? Nakakaloka to the highest level. Pero yun na nga, diba? Kahapon kasi talaga ay formal nang inilunsad. Matapos kasi, alam mo yun, the other day, parang kahapon Thursday, Wednesday kasi nagbigay lang ng teaser. So maraming tao kasi medyo na-confused na, ano kayang collaboration? Ang dami nang lumutang dyan na, baka gagawing remake, keme-keme yung Captain Barbell and Darna, ganyan, nagagawin. Pero eto na kahapon nga, formal nang inilabas ng ABS-CBN at ng GMA7 itong teleserye na ihahain nila sa mga kapuso't kapamilya na nag-aabang kung saan tampok nga dito ang mga housemates ng katatapos lamang na PBB Celebrity Collab Edition. O, diba? Kaya palakpakan natin. Yes. I'm so excited to that. Yun lang. Sino bang hindi ma-excite? Siyempre, sinuportahan nating lahat ng mga yan eh. Ibinoto natin. O, diba? Diba? Inaasahan natin na isa lang ang bibida sa kanila paglabas nila. Yung pala lahat pala sila bibida. Di sana hindi na lang natin sila binoto-boto. Wala palang tapon sa kanila paglabas nila ng bahay ni Kuya. Diba? Sabi ni Jeff Olivero, so sana magkaroon din ng kakampi ang TV5. Kawawa naman, pinagtutulungan ng dalawang net. Hindi naman. Wag niyo namang isipin katulad niya ni Ikaw, Jeff. Wag mo isipin na gano'n. Kasi kung na pinagtutulungan, it's a collaboration between two. Kasi 'di ba ang ABS-CBN may collaboration din with TV5. Alam mo, ibig sabihin dapat maging happy na lang tayo na kahit papaano nakakapag-provide sila ng quality content, 'di ba? Oo. At kung ako naman din sa TV5, gumawa kayo ng content na parang kagaya din ng PBB. Hindi sa panggagaya pero similar dun sa reality show nila. Bakit hindi nyo tawagan si Rosmar Tan? Di ba may bahay ni ate siya? Ano ba? Di ba makipag-collab kayo kay Rosmar Tan? Hindi nagtitinda ng sabon, di ba? Oo, na ang gamit-gamit niya sa camera, yung CCTV camera niya. Low budget eh. Anong gagawin natin? Pero yung boses niya doon sa bahay ni ate, parang boses nung nasa Ghost Fighter. Kung low budget, yung mga camera na CCTV munang gamitin. Oo. Kahit maulanan yun, waterproof. My God, I hate truck. But anyways, ako mga panggayam po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang umatigabong chikahan na naman ang daladala ng dalawang bakla habang nawala. Oo nga. Pagkatapos kong gumanon. Mas madami nga ang content ang nakukuha ng TV5 sa ABS-CBN Entertainment eh. Ayan. So ABS-CBN ang gumagaya? Ay! Ganun ba yun? Mapang-intriga ka, sabi ni Mart. Babalitan nyo ba yung Gerald at Julia sa aming pagbabalik
Yan po ang tampok sa Baklitas. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!